Hello guys, good morning. Welcome back to my vlog. Unang araw ngayon ng ano ko guys, stop work ko. Wala na akong trabaho. Ngayon, mamaya pala hindi ngayon, pupunta ako sa agency. Nagugulangot pa ako. Pupunta ako sa agency kasi ipapasa ko yung timesheet ko. Pero kahapon kasi, nung wala na kaming gawa, tinawagan ako ng yung parang namumuno sa amin, yung coordinator ba yun, na Bengali. Sabi niya, ano, ang gusto kong gawin mo, sabi niya, wag ka pang tumigil sa pagtatrabaho, sabi niya, dahil isi-settle natin yung replacement. Tapos sinagot ko talaga siya, sabi ko sa kanya na tapos na ang kontrata ko, oy, replacement, hindi ko na problema yan, kako. Nag-inform ako sa 2 beses, kako, na 12 plus working day ko, oo ka ng oo, tapos papa-extend mo pa ako. Tapos hindi ako po pumayag. Tapos sabi niya, sino bang nagsabi sa'yo, titigil ka na sa pagtatrabaho, sabi niya. Sariling decision mo ba yan? Sabi ko sa kanya, kahit sarili kong desisyon o hindi, kontrata ang sinusunod ko, kako. Stop work na ako ngayon. Tapos sabi niya, someone will wait, call for you, sabi niya. Tapos maya may tumawag nga, galing sa ano namin, sa HR. Ay, tapos sinabi pa pala niya na, pinatigil ka bang magtrabaho, sabi niya. Sabi ko, oo, Nino, kako ng HR, ni Sir Imon. Ayun. Tapos sabi niya, may tatawag ulit sa iyo, sabi. Tapos may tumawag. Sabi niya, Assalamualaikum, good afternoon. Ay, good afternoon din ako, professional, char. Tapos ayun, kinausap niya ako na maliwanag naman yung pakikipag-usap niya. Professional naman talaga. So, naging professional din ako sa pagsagot. Na for settlement daw for a week. Tapos sinagot ko lang siya ng... Tapos na ang kontrata ko, kako, yun lang susundin ko. Tapos sabi ko sa kanya, pag ipupush mo pa ako na magpagtrabahuhin, na ayaw ko na, lalo't cleaning, nagka-allergy kasi ako sa kamay, nagka-eczema talaga ako sa kamay. Sabi ko sa kanya, pupunta ako ng Philippine Embassy, sila makipag-usap sa inyo. Tapos, binawi naman niya, sabi niya, pasensya ka na, sabi niya, naintindihan kita. Hindi ka naman namin pinupush, sabi niya ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, yun lang boss, sabi ko sa kanya, na pag ipupush niyo ako, ganun ang gagawin ko, kako, sa kanya. Tapos, nag-inform ako sa inyo, kako, sa kanya, naka-process na yung ano ko diyan, fail ng exit ko. Tapos sabi niya, ipa-process daw nila pag papasok ako ng within this week daw, ipa-process nila, antayin lang yung replacement. Sabi ko sa kanya na kahit pupunta ako dan o hindi, tapos na ang kontrata ko, ipa-process niyo yung ano ko, exit ko, kako, sa nila. Kasi embassy ang kakaharapin nyo kung hindi nyo i-process yan, ginanon ko. Tapos sabi niya, okay. We are not pushing you, Jerry, sabi niya. Tapos sabi ko, okay, thank you. Sabi ko sa kanya, I did my job. Sabi ko sa kanila, tapos sinabi ko din na yung cleaning job, parang grinab ko lang yon. Alam naman nila yon kasi nagkagulo kami doon sa agency namin na gusto kasi kami doon sa 1 year. Ayaw naman namin kasi pa-exit na nga. Tinanggap ko lang yung cleaning job. Yung iba nga, nakapagpalipad na eh. Maigi pa ako, tinanggap ko pa yung cleaning job. Yung iba, hindi na. Pero yun lang, wala silang benefits. Ewan ko lang kung paano yung benefits nila. So mamaya ulit guys, kasi pupunta ako ng agency. Bye-bye! At heto na guys, pababa na ako. Black na yung time machine ko. Pupunta ako doon sa manager nitong flat namin kasi sabi niya, sasabay daw ako sa kanya. Papunta doon, tsaka pauwi. Maganda naman kung sasabay ako sa kanya kasi hindi ako mamasahe kasi medyo malayo din yun. Dito yung kwarto nila sa basement. Hindi pala ito basement, ground zero. Ground zero ba ang tawag dito? Ground floor. Ito yung kwarto nila. Yan yung unang pintuan dyan sa kaliwa. Ito. Ayun guys, naipasa ko na yung timesheet ko. Andito ngayon ako sa sa building ng agency namin. Mayroon ngang mga ibang lahi yan, nakasama kong nag-file. Tatlo na lang kaming natitira, si Sherwin, ako, tsaka si Jomar. So kami ni Jomar, nagpasa kami ng timesheet. Nagpasa ako ng timesheet ko, si Jomar andun pa yung sa kanya. Iwan ko lang si Sherwin kasi dalawang buwan siyang walang trabaho. Iwan ko lang kung papaano siya. So
medyo ano, kung mahina-hina ang loob mo dito, yung katulad ng ganito, mag-isa na lang ako. Tapos kung mahina ang loob ko, paano na, iiyak na lang siguro ako kasi isa ko na lang yung maglalakad ng ganito. Pero hindi dapat. Dapat laban na, sige, i-push mo yan. Ito na guys, pauwi na kami. Nandito ako sa likod ng sasakyan kasi isa ko lang yung Pinoy. Ayan silang lahat ng mga Bangladesh tsaka Nepal, India. Isa ko lang yung Pinoy. Ayan yung Hilton Hotel. Yan yung kasada na yan. Yan yung dinadaanan namin dati. Ayan. Tapos ayun yung ano, yung economic tower. Namimiss ko yung ano, Alakik. Namimiss ko yung dinadaanan namin dati. Diyan yung ano, iniikutan namin pag papasok na kami. Ito na dadaanan na, yan yung daanan namin papuntang Alakik, yan. Diretso yan dyan, tapos sa Alcayan. Nakakamiss naman. Namimiss ko talaga yung ano, yung pinagtrabahuhan namin sa overdose. Yan, yung halaman na yan. Itong lugar na to dito, ito lagi naming dinadaanan pagka papasok pa uwi, tapos may mga pinupuntahan. Dito kami dumadaan. Ito yung highway na dinadaanan lang namin. Parang naano ako, parang na-homesick ako. Na-homesick ako sa daan. Kahit paano din. Napatanaw din sa mga dating dinadaanan namin. Ayan yung Panda, malapit na to sa amin. Nasaan ba dito yung ano, yung ayan, daanan na yan papunta sa Yarmouk. Ayan. Ayan, malapit na kami. Hala, natakpan pa ng bus. Natakpan pa talaga ng bus. Yan yung sa amin, dyan, oh. Ayan yung ano, yung dalawang tower doon. Diyan yung malapit sa bahay namin. Tapos diyan kami namimili ni Julie sa Albasim. Diyan. Tapos diyan kami naglalakad papunta doon sa bahay ulit. Diyan pala yun. Ito yung dinadaanan namin. Tapos dito sa kabila, Nadia Road to. Ayan. Dito ay Nadia Road. Ito Tarik Damam. Ayun lang. Papunta nga pala kami ngayon ng exit sa 17. Dito lang, hindi ko alam na pwede palang magdaan dito. First time ko ding dumaan dito. Tindahan ng mga sakyan, Lexus, Toyota. Ang dami na agad na bago. 2 buwan pa lang kaming nakaalis dito. Ang dami na agad na tayo. Grabe. Ang bilis nilang umunlad talaga. Taol ataim. Taas niya ng kilikili niya. Ang baho-baho. Amoy kambing. Nakamasa ako ngayon guys, tsaka naka-jacket. Kasi init, mangingitim tayo. Sayang ang skin white. Tapos nakamas ako kasi Kyoho, oy. Yung ano, ang cute ng sasakyan, yung kulay puti. Parang kay Boss Daip. Ayun doon mga sasakyan. Bili kaya ako ng sasakyan, no? 10 piraso. Dami nilang sasakyan dito. Andito na kami guys sa aming bahay. Boss, thank you.
Papasok na ulit sa bahay at maligo at magkape. Mag-iintay ng ticket at ang settlement. Thank you Lord, makakauwi na si Dorot. So ayun guys, nag-enjoy ko sa vlog ni Dorot. Nag-iintay na ng ticket tsaka settlement. So until next vlog, bye bye.